Mga kamalian sa wika ni Ginoong Eli Soriano nang pinangalan niyang panibago ang kanyang grupo ng Iglesia ni YHWH at ni YHWSA HMSYH Incorporated. Ano ang isa sa mga pangalan ng grupo ni Mr. Soriano? Iglesia ni YHWH at ni YHWSA HMSYH Incorporated. Saang wika kinuha ni Mr. Soriano ang mga pangalang ito? Ang mga ito ay kinuha niya sa Hebreo at transliterated niya sa English at Filipino. Ito ay kanyang sariling transliterations ng pangalan ng Diyos sa wikang Hebreo at ang pangalan ni Jesucristo sa wikang Hebreo. Ano ang tinatawag na transliteration? Isang paraan ng pagsulat sa ibang wika upang tularan kung paano ito binibigkas at isinusulat sa pinanggalingang wika. Ano ang isa sa mga pangalan ng Diyos sa wikang Hebreo? Yod, Hey, Vav, Hey, karaniwang tinatawag na tetragrammaton, ang apat na katinig na pangalan ng Diyos sa wikang Hebreo. Paano isinusulat ang pangalang ito sa English? YHWH. Ang transliteration ni Ginoong Soriano ay tama kung pag-uusapan ay ang unang salita. Paano naman ang mga kasunod na salita? Paano kung isulat ang pangalang Jesus sa wikang Hebreo? Yeshua. Yeshua. Ang furtive patak o patagong patak ay isinulat bilang patinig na A sa unahan ng katinig na kaugnay nito kapag isinusulat na sa ibang wika. Paano kung ang pangalang Yeshua ay isulat na sa wikang Ingles na may mga katinig at mga patinig? Yeshua. Yeshua. Ang letrang ayin ay isinusulat bilang isang marka ng rough breathing sa Greek at ang furtive patak o patagong patak ay isinulat bilang patinig na A sa unahan ng katinig na kaugnay nito kapag isinusulat na sa ibang wika. Paano ito tinransliterate ni Ginoong Soriano ang katinig na Shin sa English? Ang katagang Shin ay kanyang isinalin lamang bilang H. Dapat na ito ay transliterated bilang Esh o SH kung wala ang simbolong inverted circumflex sa taas ng letrang S sa English. Paano ang kanyang transliteration ng letrang Shuruk na bahagi ng pangalang Yeshua? Ang patinig na Shuruk ay itranslate niya bilang katinig na W. Dahil sa ito ay patinig at hindi katinig, dapat na ito ay transliterated bilang U sa Englishman o sa Pilipino. Paano niya itransliterate sa English ang katinig o consonant na ayin sa pangalang Yeshua o Jesus? Ang katinig na ayin ay transliterated bilang katinig o vowel na A. Ito ba ay tamang transliteration? Tama ba si Ginoong Soriano sa kanyang transliteration? Hindi. Ano ang kanyang kamalian sa transliteration ng letrang ayin sa English? Ang katinig na ayin ay hindi dapat na i-transliterate bilang letrang A dahil sa ito ay guttural at isang silent letter. Ito ay karaniwang transliterated bilang isang simbolo ng rough breathing sa Greek. Kaya ano ang tamang paraan ng transliteration sa English ng Hebreong terminong Yeshua? Kung mga katinig lang at walang patinig ay Y-S na may merong markang inverted na pakopya o YSH pagkatapos ang markang rough breathing sa Greek. Ano naman ang halimbawa
ng maling transliteration, yung YHWSA. Ano pa ang mali sa transliteration sa English ni Ginoong Soriano ng terminong Ebreo na Yeshua? Ang letrang S ay dapat na nasa gitna ng Yod at saka Hey. Kaya Yeshua, hindi YHWSA. Paano kung i-transliterate ang pangalang Kristo na may pantukoy na ha pag ito'y sinusulat na sa wikang Ebreo? He, patak, mem, hirek, shin, yod, fertib patak, at chet. Paano kung i-transliterate ang mga salitang Hameshah, the Christ, sa Ingles na may mga katinig at saka patinig? Ha-Mashiach, ang He, patak, mem, kametz, shin, hirik, yod, fertib patak, at chet. Ang Hebrew letter na chet ay transliterated na He na may tuldok sa ilalim ng letrang ito. Paano kung itatransliterate ang mga salitang HaMashiach, the Christ, sa English na may mga katinig at walang kalakip na patinig? Hey, mem, shin, chet. Ang Hebrew letter na chet ay transliterated na Hey na may tuldok sa ilalim ng letrang ito. Paano naman ang transliteration ni Mr. Soriano ng terminong HaMashiach, the Christ, sa Ingles? HMSYH. Ang Hebrew letter na chet ay hindi na nilagyan ng tuldok sa ilalim ng letrang ito, bagamat ito ang karaniwang ginagawa sa pagliliwat mula sa wikang Ebreo. Ano ang kamalian ni Ginoong Soriano sa kanyang transliteration ng katinig na shin sa terminong HaMashiach, the Christ, sa English? HMSYH. Ang Hebrew consonant o katinig na shin ay transliterated lamang na S. Ito ay dapat na i-transliterate bilang SH o may inverted circumflex o pakopya sa English. Kung wala ang simbolong ito na inverted circumflex o pakopya sa itaas ng letrang S, ito ay dapat na i-transliterate na SH. Ano pa ang kamalian ni Ginoong Soriano sa kanyang transliteration ng mga salitang HaMashiach sa Ingles? HMSYH. Ang patinig sa Ebreo na hirek ay katambal ng katinig na yod. Kaya ito ay ganap na patinig o full vowel na ang resulta ay hirek yod, isang mahabang vowel o patinig. Kaya dapat na i-transliterate bilang at hindi dapat ng letrang Y. Si Ginoong Soriano ay nagkamali ng malaki nang i-transliterate niya ang dalawang letrang ito bilang Y. Ano ang tamang transliteration ng mga salitang HaMashiach sa English kung katinig lang at walang patinig? Kung consonants lang o walang vowels? Hey, mem, shin, hey, at hate. Yan ang halimbawa ng maling transliteration ng mga salitang HaMashiach sa ginawa ni Ginoong Soriano. Kung mga katinig lang at walang patinig, HMSYH. Ano ang pinatutunayan ng maling transliteration mula sa Ebreo ni Ginoong Soriano? Mababaw ang kanyang pundasyon ng wikang Ebreo. Maaaring hindi gaanong pinag-aralan ng wikang ito o kung pinag-aralan man niya ay mga pasimulang bahagi lang ng wika ang kanyang natutuhan. Pinatutunayan ng kanyang transliteration na siya ay isang theologaster. Ano ang kahulugan ng salitang theologaster? Isang mahinang uri o mababaw ang kaalaman na teologo. Pangalawa, isang nagpapakunwaring may taglay na malaking karunungan sa teolohiya. Yan ay galing sa Webster's Third New International Dictionary, page 2371. Iglesia ni YHWH at ni YHWSA, HMS, YH Incorporated.
Ano ang posibleng pangalan sa English ng grupo ni Ginoong Soriano na kanyang hinango di umano mula sa Hebreo at isinalin sa English at Filipino? Church of God and of Jesus the Christ Incorporated. Ang pangalan bang ito na inimbento ni Ginoong Soriano ay nasa sa Biblia? Wala. Ang pangalang Church of God and of Jesus the Christ Incorporated ay wala sa Biblia. Isa ito sa mga pangalan na inimbento ni Ginoong Soriano para pahangain ng mga tao na siya ay mangangaral ng Biblia, subalit ang kanyang imbensyon ay nagpapatunay ng kanyang mga tinuturong aral ay imbento lamang at kumukontra sa katotohanan na sa Biblia ukol sa opisyal na pangalan ng iisang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo.